Tignan nyo yung mga binabanat nito ni Butuyan. According to Butuyan, iginiit na karamihan sa mga biktima ng AJK ay mga breadwinner. Dito ako nagugulumihanan eh. Paano mo nasabi na AJK, di ba? Parang aping-api. Parang kawawa naman sila, breadwinner sila. Drama po. Nagdadrama lang po to si Butuyan. Pakinggan po tignan po natin. Ito po yung sinabi mismo nung isang paring adik. Si Father Plaby. Pakinggan natin si Father Plaby para maunawaan natin kung ano yung sinasabi nito ni Butuyan. Kasi parang sa kwento ni Butuyan, walang kinalaman yung mga biktima di umano ni Tatay Digong. Si Tatay Digong talaga no? Wala raw kinalaman yan sa krimen, hindi raw mga kriminal yan. Pakinggan nyo po yung yung paliwanag ni Plaby. May mga kilala ko. Nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos. Times 3 yan, 150. Pambaon po nila yan sa mga anak nila. Yan ba yung sinasabi nyong breadwinner na pinagtatanggol ni Plaby? Anong gusto mo pala Plaby, no? Anong uri ka ng pari? Pinagtatanggol mo yung mga tulak, mga pusher? Antindi mo, Plaby. Ayan, may kilala ako nagbebenta ng 3 sachet. Kasi ang kita sa bawat sachet, yan, okay lang sa'yo. Na kumikita sila dahil 50, okay lang sa'yo. Na magbenta siya ng droga. Plaby, mahiya ka naman. Pare-pareho po sila ng utak eh. Pag dinala po yan sa ICC, mas maganda na paliwanag. Breadwinner. Ang karamihan breadwinner. Natural breadwinner. Saan sila kumikita? Pag sinabi nga naman breadwinner, kala mo naman awang-awa naman yung mga Europeans, yung mga puti na naglilitis. Kawawa naman to. Pati yung isang negro na nakiawa din. Putya, tignan mo lang yung mga kalagayan nyo. Breadwinner. Ang kahulugan pala ng breadwinner sa kanila, nagtitinda ng sachet ng S. Ang tanong ko naman, Father Plaby at Butuyan, ilan naman kaya ang winasak na buhay? Wag muna yung ibang tao yung buhay muna nung nagtitinda na yon. Ilan ang winasak nilang buhay? Para sa 50 pesos. Hindi nyo rin ba naisip yon? Sa tingin nyo ba yung pinagkitaan niya ng 50 pesos mayaman? Tama yung sinasabi mo, Plaby. Ganyan pala, lahat po ng mahirap, may section dapat doon sa SM. O lahat po ng mahihirap, pwede na po kayo magnakaw. Dito po daan ng mga magnanakaw na mahirap. Kunin nyo po ang lahat kasi basta pagkain lang po, kunin nyo na po lahat. Ganun po ba yung society natin, Father Plaby? Yun yung tinuturo mo sa mga... ngayon, no wonder. Bakit kayo umaangal na wala na nagsisimba sa inyo? Yan pala tinuturo mong pari ka eh. Ako, katoliko ko. Pero pag narinig ko yung pari ko, nasabihan na maawa tayo dun sa tulak, utang. Wag na nga po yung biktima ng adiksyonist. Yung mismong pinagbentahan. Adik po yun. So, ibig mong sabihin, Father Plaby, okay lang yung adik ipagtanggol mo, di ba? Kasi, ayon nga sa medical, problema po yan ng... Pero, ang pinagtatanggol mo na mismong mga pusher na, Father Plaby. Yan yung sinasabi ng Butuyan na mga breadwinner.
Doon po sa kanila, pag ganyan po ang sitwasyon, hindi nararapat yan. Eh dito po, 2.5 po yung ganyan na sitwasyon eh. Mahihirap din po yung nagbebenta. Sa Pilipinas po, yan yung sinasabi kong cultural eh. Sa Pilipinas, ang hirap ipaliwanag eh, di ba? Sa mga Amerikano at sa mga taga-ibang bansa. Hindi nyo po ba talaga maintindihan? Dito po sa Pilipinas, ang nilalabanan po ang kriminalidad. Sa inyo, pag ganyan po ang krimen, sinusuportahan po ng gobyerno. O asan pa po yung sinasabi ng mga biktima po ng mga adiksyonist mismo? Eh kung yung pusher nga, pinagtatanggol na ni Flavi, adiksyonist pa kaya hindi niya pagtanggol. Yan yung kahulugan mo nun.